Gagalit dito yung mga DDS, mga bossing. Bakit po? Eh talagang pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Ang dating Pangulong Duterte. Oh, umamin eh. Hindi umamin naman talaga si dating Pangulong Duterte, di ba? Alam niya yung corruption, lalo na ho sa DPWH, mga kababayan. Di ba? Ay umamin eh. Oh, eh ngayon pinangalanan na. Ang putek yung mga DDS ang nagagalit ho, mga kababayan. Nung nakita ko yung comment nito, nagagalit karamihan mga DDS ho. Nung nakita ko yung comment nila dito, mga boss chief amo sir, sabi, ayan na, nagtuturo ka na. Ano, naituro yung dating Pangulong Duterte. Nagagalit sila dahil tinuturo. Totoo naman, di ba? Sabi ng dating Pangulong Duterte, nung siya ay nakaupo pa bilang presidente, nakaganon pa nga, di ba? Nakaganon siya, sabi, dyan sa DPWH, malaki ang corruption dyan. Hindi man yun, and yung eksaktong sinabi, binanggit, o mga ginamit na kataga ng dating Pangulong Duterte, pero yun yung sinabi niya sa atin, na alam niya yung corruption sa DPWH. Kaya lang, etong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, totoo namang walang ginawa eh. No? Pre, pa-shout out kay Jajam from Papa Piolo. Ano, puti ka na. Iyan na naman, Papa Piolo. Ibang klase ka. Tapos sa susunod, iba naman ang papa-shoutout mo ulit. Ayan. Hindi. Yung kaibigan ko po kasi na yan, na si Paulo Saison, ano lang po yan. Mapagmahal po kasi yan. Pa-shoutout, pre, kay Jajam from Papa Piolo. O Jajam, no? Shoutout daw. Galing kay Papa Piolo. O ha? O ngayon, tumuloy ho tayo dito. Walang ginawa si Duterte. Yan ang mismong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, no, aminado si President Bongbong Marcos, no, na marami pang kailangang kalkalin at imbestigahan kaugnay sa mga anomalya sa bilyong-bilyong pisong flood control project. Ayon kay PBBM, umabot na hanggang sa nakalipas na administrasyong Duterte ang mga naungkat nilang katiwalian sa flood control. Nagagalit yung mga DDS dahil itinuturo daw yung administrasyon ng dating Pangulo. Wala naman talagang ginawa. 6 na taon. Sige nga, mga Duterte, mga DDS. Sige nga, pakisagot ako. Sa loob ng 6 na taon, sino ang naipakulong ni Duterte? Yung lolo na nagnakaw ng mangga. Pero dito sa mga korupsyon, ang yabang-yabang ninyo magsabi, korupsyon. Pero totoo, sino ang naipakulong ng dating Pangulong Duterte? Meron ba? Wala. Pati nga si Katunying eh. Di ba sinasabi yun? Totoo naman, yung administrasyon dati, wala ni isang naipakulong. Ayon kay PBBM, umabot na hanggang sa nakalipas na administrasyong Duterte ang mga naungkat nilang katiwalian. Alam daw ng dating Pangulo. Correct! Sabi yabang. Ganun pa. Alam nyo, dyan sa DPWH, malawak ang corruption dyan. Pagkatapos nating narinig na yon, ano yung mga sumunod na mga sinabi? Ano yung mga naging hakbang ng dating presidente, ng administrasyon ni dating Pangulo? Wala. Natapos yung kanyang termino, wala ni isang inimbestigahan at napakulong. Sabi ni I.M. Batman, si Senator Leila de Lima ipinakulong nang walang kasalanan. Yun, yung mga ganun ho, mga kababayan. Ngayon, ayun, baliktad na po ang sitwasyon. Diba? Yung mga ipinakulong nila dati, ngayon, laya na. Tapos eto naman sila, isa-isang mga nakukulong ho, mga bossing. Lalo na yung promotor, ang dating Pangulo. At ang malala pa nun, sa dahig pa nakulong. Di ba? Ronnie De Guzman from San Francisco, USA. Alam daw ng dating Pangulo ang tungkol sa flood control scam. Pero wala raw ginawa si Duterte para panagutin ang mga sangkot dito. Kaya hinahabol nila lahat ngayon. Correct. Biruin mo, sasabihin nila, si Bongbong Marcos ay mahina. Weak president. Sino po ba ang totoong weak? No? Na ikaw, alam mo na yung corruption at alam mo na yung mga flood control scam, yung mga ganyan, tapos wala kang ginawa.
baka natatakot ka doon sa mga dapat ipakulong. Ibahin nyo po si Presidente Marcos, mga kababayan. Ayan, oh. Diba, kahit nga yung mga malalaking mga pangalan, kahit Chavit Singson pa yan, kahit Kibuloy pa yan, kahit nakaraang administrasyon pa yan, kulong, kung kulong, kailangan ikulong. Di ba? Yun ang totoong matikas. Yun ang totoong matibay. Di ba, Matcha Mochi? Hindi kagaya nung dating Pangulo. Puro yabang. Pupunta ako sa West Philippine Sea. Itatarak ko ang bandila ng Pilipinas. Wala namang nangyari. Hindi naman ginawa. Hindi naman nagkatotoo. Pati ho doon sa mga pati doon sa mga flood control na yan. Ang lakas pa ng loob sabihin sa atin na alam nila. Di ba? Syempre ho kapag kaganyan, bilang isang leader ng bansa, bilang nalaman mo na, tutuluyan mo na yan. Umpisahan na natin itong investigasyon. Umpisahan na natin yung mga pagpapaaresto at pagpapakulong diyan sa mga yan. Pero sabi ko nga sa inyo, wala talaga silang ginawa Kaya ito lahat po naipon sa gobyerno at panunungkulan po ni Pangulong Bongbong Marcos na ang mentalidad naman ng mga DDS, naku, ayan, tingnan mo, lumalantad lahat ng korupsyon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano hindi lalantad dyan ngayong panahon na ito? Talagang hinahalungkat ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. O hindi ba kayo nag-iisip? Di ba? Dati sinabi, pero walang hinalungkat, walang inimbestigahan. Ngayon, nakita ng Pangulo, ginawa ng investigasyon, ginawa ng solusyon. Natural, bubulat-lat sa ating lahat yung mga yan. Tapos idadahilan ng mga didis, naku, tingnan mo, ang daming korupsyon sa panunungkulan ni Bongbong Marcos. Talagang ganyan mga boss. No? Lalabas at lilitaw sa atin lahat yan. At base po sa ating presidente, mga kababayan, umabot na nga daw doon sa nakalipas na administrasyon at madami pa daw pong mauungkat dahil sila ay hindi tumitigil sa paghalungkat po, mga kababayan. Ngayon, duktungan na natin dahil si presidente na din po, mga kababayan, ang topic natin. Ito pa ho, mga bossing, no? Alam niyo naman yung mga DDS mahilig ibintang kay Pangulong Bongbong Marcos lahat. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga nagbibintang sa kanya na siya daw po ang mastermind na